na ready na ho siya, makakausap natin. Matagal ko rin na-miss to. Ang House Deputy Minority Leader, former Senator and Justice Secretary, siya ho ang kinatawan ng Mamayang Liberal, ML Party List. Walang iba kundi si Congresswoman Laila De Lima. Good morning, Kong. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning. Magandang umaga, Danny. At sa mga lahat na nanonood at nakikinig sa programang Kabayan. Magandang umaga. Thank you very much. Yes. It's been a long time, Kong. At buti na lang. Danny, kumusta ka na? Last time na nagkikita tayo, binisita pa kita, di ba? Sa Pitan, di ba? Naalala mo ba yun? Yes, yes. I remember that, of course. Yeah, oo. Kaya nga, sabi ko, nung sinabing ikaw mag-i-interview, sabi ko, kaya lang nung few days ago pa ata kayo nag-request, hindi lang ako pwede. Kaya nga. Sabi ko, sa Friday, pwede na ako. Okay, good to hear from you. And syempre, dahil nga kayo ay very, very prominent ang inyong presence dyan sa lower house. At I'm very happy for you. Anyway, Kong, marami hong issue na pwede nating himayin, bibigyan ko talaga ng enough time ito para sa inyo. Unang-una, dahil, di ba, gusto rin nyo ho ba? Alam ko kasi lumulutang ito, malakas ang pressure na maging live stream na itong ICI para naman meron sinusundan ang mga kababayan natin. Wala na kasi yung Infracom. Tapos wala na rin yung Blue Ribbon, medyo nakapahinga sila because of the budget deliberations. Ito lang ang hinihintay sa flood control, itong ICI. Ko. Opo, kailangan naman talaga. Kahit sa umpisa pa lang, dapat ganyan na. Kasi napaka-importante ng bagay na yan. Alaman ng taong bayan ang nangyayari. At sinabi mo nga, now na in-stop na ng Infracom at ganun na rin yung Senate Blue Ribbon na committee investigation, di lalo ngayon na naghahanap at talaga naman na nagiging curious yung mga tao, na yung mga nagkakalabasan ng investigasyon ng ICI. Kailangan talaga na i-consider seriously ng ICI. Hindi pwede po yan. Kahit na halimbawa, paminsan-minsan ay rini-report na ng is that the spokesperson or yung executive director? Yeah, si Hosaka. Si Hosaka. Nag-update naman po. Nag-update naman. Pero iba rin na nala-live stream. Iba rin na nakikita o nalalaman na monitor mismo ng mga interested na mga kababayan natin. Ano talaga yung mga nangyayari? Sino-sino yung mga pinapatawag? Ano yung mga pinag-uusapan sa loob? Ano yung mga tinatanong? Ano yung mga sinasagot? Ano yung mga dokumento na sinasubmit at mga tinitingnan ng three-member commission members? Marami naman hong nananawagan na mga grupo at mga maski na mga ordinaryong mga citizens. Kaya dapat po talaga i-consider na nila na i-live stream na. Wag na ko nilang i-delay yung bagay na yan. Pero with Remulla there as ombudsman, may mga developments naman so far. By next month daw, sabi niya, ipapile na raw sa Sandigan Bayan yung case. At siya yung tutulong kasi di ba wala namang contempt powers. Kayo nga yung nag-file ng bill na dapat bigyan ng ngipin ito power itong ICI, no? So ibig sabihin kung sakaling hindi nila mapa-attend yung kanilang mga kailangan na mapakinggan, pwede namang hindi niya tutukan ng mga korte or ng ombudsman. Pero yung sinasabi ho ni Ombudsman Remulla rin lately, yung tungkol sa mga partisipasyon ho ng Diskaya couple, 'di ba, na parang ang pakiramdam niya parang hindi tumutulong dahil may ginagawang proteksyon doon sa reports na nakikita natin, parang pinoproteksyonan ho si Senator Bongo because of yung kanyang collusion with the CLTG construction. Well, yun nga ho ang sinabi sa atin ni Ombudsman. Kasi sa umpisa pa lang, remember, Danny, ay nag-appear din si Mr. Diskaya doon sa Infracom nung meron pa hong Infracom. Nanggaling po siya sa Senate hearing, tapos nag-appear din pa po siya sa Infracom. Tapos meron nga ho siyang pinakita rin na affidavit. Pero napansin ko nga ho doon, that's the same affidavit na pinisinta niya sa Senado. At napansin ko nga po na parang very selective. Na talagang parang marami pa siyang hindi nasasabi. And in fact, initially, ay humingi siya, nag-request siya
ng executive Session. Yeah. At tinanong ko pa diretso. Yeah, napanood ko yata yun eh. Oo. Yes. For executive session. Yes. Hindi ba pwedeng sabihin mo na, ano ba, hindi naman niya nasagot. Nagkonsulta siya ng abogado. Yes. After consulting his lawyer there, ang sabi niya, hindi na lang po, kumpleto na ho ito. Akala ko ba sinabi mo dito sa affidavit mo na ang ilan sa kanila, yun ang pagkakasabi niya sa isang paragraph doon. Ang ilan daw po sa kanila ng mga kongresista na parang nakipag-deal sa kanila at nakinabang doon sa mga ano na yon, doon sa corruption na yon, ay yung mga nakalista doon. So, ang ibig sabihin nun, ilan sa kanila, di ba, partial lang? So, ibig sabihin, meron pa siyang hindi mga napangalanan. So, hindi talaga siya nagte-tell all. Tapos sinabi rin niya na doon sa kanyang pakikipag-coordinate sa DOJ at doon sa kanyang sinubmit o isasubmit na another affidavit or additional affidavit sa DOJ, tell all na dapat. Patas disclosed to us also by then DOJ Secretary and now Ombudsman Boying Remulla, hindi pa rin. And now, ayaw na. Ayaw na. So, umalis na lang. Ayaw na daw makipag-cooperate sa ICI. So, ICI. Pero ngayon, Congresswoman, so, meron talaga siyang mga parang selective amnesia. Yun yung sinasabi nga ng nasa... selective. And then, nag-ambisyon pa na gawin silang state witnesses. So ngayon, how can they be considered state witnesses? So do you agree with the parang sinabi ro sa statement ni former DPWH Secretary Babe Singson, 'di ba, member nga siya ng ICI, na parang he does not agree dahil yung igawing state witness itong mga principal players dito sa maanumalyang flood control. Kayo ho ba, do you agree with that observation? I definitely agree. Okay. Sa umpisa pa lang. Pero dapat we are expecting them to tell all. Wala silang choice, actually. At saka restitution? Kung, restitution. Yes, ibalik yung mga nakaw na yaman. Correct. Correct. Wala nga silang offer of restitution. Ganon din nangyari noon kay Napoles. Okay. Janet Napoles tried several times, attempted several times na gawin siyang state witness. Una muna dun sa DOJ, hindi po ako pumayag. Nung nung kaso ay nandun na sa ombudsman, sinubukan din niya. Hindi yun na pumayag noon, the former ombudsman na Conchita Morales. Carpio, yes. How can she be considered a state witness? She was in the middle of all this. Ganon din yung Vizcaya couple. Hindi pwede yan. They appear to be very much the most guilty or one of the most guilty. Pag sinabi ko kasi natin, Danny na most guilty, hindi ibig sabihin isang tao o dalawang tao lang yan. Kaya nga. Could be several of them, the most guilty. And silang dalawa, silang couple, sila are among those most guilty at the way we see it so far. Yung mga sinabi na nila mismo rin, yung mga admissions nila, yung mga confessions nila, under oath, most guilty sila. Yes. So, how can they be considered state witnesses? Tapos, isa pa yan na hindi nila sinasabi lahat. Wala silang offer of restitution. So, tama po yan na mahirap gawin silang state sila kwalipikado. Kasi talagang ibang klase ho talaga yung public outrage ngayon. Nararamdaman yun mga siguro, napaka-impatient na ho ng mga tao, di ba? Parang gusto nila kaagad may resulta, kaya gusto nila itong ICI live stream, no? Pero ibig sabihin, kayo as a lawyer, meron kasi mga nagbibigay ng kanilang mga, let's say, analysis siguro sa mga podcast nakikita nyo. Pwede naman daw, meron ng kasuhan, meron na mapakulong, lalo na yung mga glaring na mga lumabas sa mga hearings sa Blue Ribbon, na pwede ng kasuhan at mapakulong, and then yung, para at least maramdaman ng tao, kasi tuloy-tuloy itong mga protest actions, every Friday nga, may mga ganito ng binubuo ng mga grupo. So kayo ho ba, do you join that call na kahit hindi naman kailangan lahat kahit siguro 3 muna, 4, 5, maramdaman lang ng mga tao, na ito na yung direksyon, di ba? Na mga matataas na opisyal, talaga mapapakulong at naka-hold, may hold order pa rin sana. Opo. Yung piecemeal filing ay talaga namang warranted pwede yun? Yan. Okay. Opo, hindi pwede pong hintayin mo na lahat. Kaya nga. Abutin po yan ng siyam-siyam. Kaya nga. In fact,
yung next month, yung sinasabi nga ni Ombudsman Yung Sandigan. Sandigan Bayan. Pwede nang umpisahan next month. Posible po yan. Let's start with yung mga ghost projects. Oo, Madali talaga. po yan eh. Sinabi na ho dati ni may resibo na eh. Yeah. Former Commissioner Kim Menares. Oo. Kapag na-inspeksyon na, at sa pag-inspeksyon, nakita talaga na ghost. Madali namang makita na ghost, diba? Ghost Kaya nga. Oo, yung mga glaring na ganun, ibig sabihin, meron talagang mga papapanagot na, at least maramdaman ng tao na kulong ito at saka yun na nga yung restitution, mabalik yung nakaw na yaman, di ba? Opo, yung mga ghost, kahit ghost yan, kahit multo yan, may dokumento. Kaya nga. Nandyan yung mga papers sa bidding pa lang, nandyan na. Nandyan yung mga pirma. Nandyan yung mga cheque. Nandyan yung mga pangalan. Nandyan yung mga pumirma. Nandyan yung mga nag-approve ng mga proyekto na yan. Lahat yan may dokumento kahit pag-ghost yan. Tapos, na-validate na pagka-ghost sa pag-inspection pa lang. So, in other words, Danny, at this point, kumpleto na dapat yung ebidensya. So, napakadali i-prove, sabi niya, at I agree dun sa sinasabi niya, former Commissioner Kim Menares, na evidence is complete already. And it's so easy to prove them. So, yung mga yon, pwede na unahin, di ba? File na yon, pwede nang unahin. Isunod na lang yung iba habang nagke-case build up pa. Yun. Kaya nga, ako, masaya ako at narinig ko sa inyo yung piecemeal filing of cases simulan na, di ba? So, ibig sabihin, by next month, meron na makikita. Kasi yung susunod na naman na mga protest action, alam ko, November 30 yung malaki na naman na susunod. By then, ang mga tao, parang impatient, nakikita nyo, di ba? Sabi ko nga, I've been in media for a long time pero never have I seen itong public indignation na hindi humuhupa. Hindi humuhupa kung 'di ba? Lalo pa nga nagagalit sila, walang naririnig, 'di ba? Ibig sabihin, hindi po 'yan uupa. People are getting more and more impatient. People are getting more and more angry. At alam niyo po, ang mga tao, hindi po sila makukontento hangga't hindi nila makita na yung mga pinaka-guilty, yung mga sa tingin nila ay yung talagang dapat meron mga pinakamataas na nagutan ay mga mapoprosecute din at mapapakulong. Pero sabi nga natin, ay pwedeng umpisahan na muna yung mga madali na mga ma-approve. Piecemeal. Kasi ganun din ang ginawa namin noon dun sa Napoles PDAP-CAM. Piecemeal na lang muna. Pero lagi at laging may mga pinafile periodically. Hanggang medyo yung pwede nating sabihin, maubos na yung mga kailangan talagang mapanagot. Lalo na yung mga pinakamataas, yung mga big fish, hindi lang yung mga small fry. Okay. Ito ba kung yung let's say yung mga lumulutang na pangalan ng mga politiko ngayon 'di ba? Obviously ang dami naman lumulutang, congressman, mga senators. Pakiramdam nyo kasi 'di ba sa sobrang galit ng tao, sa inyong pananaw they are politically finished for the next election? Ay kayo, anong tingin nyo? Dapat. Ha? Kasi yung iba kasi mapapatawad na naman, iboboto na naman, 'di ba? Parang ganun. Kasalanan na ho yan ng mga tao, kasalanan na ho yan ng mga botante, kasalanan na ho na naman yan ng mga Pilipino. Kung makakalimutan na naman yan pagdating ng 2028 and subsequent elections, na nandyan na naman sila. Yun nga ho ang problema. So we have to learn from this experience. Tama. We have to really learn from this. Hindi na ho pwede yan. Mahiya na po tayo sa sarili natin. Mahiya na rin po tayo sa mga susunod na henerasyon. Okay. Ano pa ba ang pwede pang mangyari? Ano pa ba ang kailangan nating makita para matuto na tayo na kailangan na rin natin ng renewal sa sarili natin, na marunong na rin tayo ngayon mamili ng mga tamang leader na linuluklok kada electoral process. Sige wala na ho. Hindi na ho dapat ganyan. Sige ho. Nako, Congresswoman, pagka kayo kausap po, medyo medyo
umiinit ang diskusyon at saka syempre marami rin ho ang gustong marinig ang inyong mga pananaw, no? Lalo na din sa mga development. Ako eh. Thank you. Maraming salamat ako until the next interview. Maraming salamat sa oras ninyo. Salamat din, Danny. Salamat and Thank have you. a good day. Have a good day. And Have a good safe weekend ahead of po. you. Yes, yes. Salamat po. Okay, yan ho si Mamamayang Liberal, party list as House Deputy Minority Leader, former Senator and Justice Secretary Laila De Lima. Okay, meron